Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, isa-isa na pong kinakasuhan ang mga involved dito po sa sa mga anomalya dito sa flood control projects. Ito unahin natin ito mga kababayan. Ito kasi yung notorious na district engineer. Napatunayan ni Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Vince Dizon, na guilty si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa paglabag sa civil service rules. Alam niyo mga kababayan, bilib ako dito kay Henry Alcantara. Nung tinatanong siya dyan sa Kongreso, para bang proud na proud siya. At hindi mo nakitaan ng konti man lang pagsisisi dun sa mga nangyari. Saka yung pag sumagot siya talagang inamin niya yung mga kawalang hiyaan, yung mga katarantaduhan diyan sa kanyang distrito, diyan sa hawak niyang engineering district. Grabe mga kababayan, ganun na ba kasama ang tao? Na para bang wala kang nakikita ang remorse o pagsisisi man lang? At para bang proud na proud siya sabihin yung mga sinabi niya doon sa Kongreso, diyan sa House of Representatives. Grabe mga kababayan. Ano ba yung mga paglabag na ginawa neto ni District Engineer Henry Alcantara? Kabilang dito ang disloyalty to the Republic and the Filipino people, grave misconduct, gross neglect of duty, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Sa ilalim ng Section 63, A1D, F, H, and A2A Rule 10 ng 2025 Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Ayan mga kababayan. So kinasuhan na po Kinasuhan na etong si Henry Alcantara. Ayan po. Ang complainant po, Manuel Bonoan. At ang kinasuhan, Henry Alcantara. Ayan po mga kababayan. So isa-isa na po sinasampulan Isa-isa na pong sinasampulan ng gobyerno etong mga hudas po sa taong bayan. Mga hayop po. Sabi nga ni Secretary Vince Dizon, hindi magagawa ito ng normal na tao. Hayop po ang gumagawa ng ganyan. Yung di ba nag-inspection siya? Yung pong ini-inspection niya, matagal na pong tapos ayon po sa dokumento, bayad na po. Pero ngayon palang ginagawa. So sabi ni Vince Dizon, mga walang hiya, mga hayop po ang gumagawa noon. Yung po yung proyekto ng Wawaw Builders diyan po sa sa Bulacan. So kung etong si Henry Alcantara ay talagang tutuluyan, kakasuhan, pati rin po ang Wawaw Builders. Ito po proyektong ito, biruin niyo ngayon palang ginagawa, tagal nang binayaran, tapos na 2024 pa. So ito guys, pakinggan natin tong balita. Nag-ugat yan sa isinagawang inspeksyon dito, Cheryl, sa Barangay Sipat sa Plaridel, Bulacan, kung saan meron ngang isang flood control project na natagpo ang zero progress daw kung tawagin ni Dizon. Anya kasi isa lang itong ghost project dahil itong proyekto na idineklarang 2024, Hunyo pa ng 2024 natapos, ay 3 weeks ago lang daw sinimulan at June 2024. Completed. So, ibig sabihin, bayad na. Pero ito, ngayon pa lang nila inuumpisahan. At palpak pa yung pagkakagawa. Hindi po ganyan ang tamang proseso ng paggawa. Lalong-lalo na mga slope protection ito. Pang dahil lang din dun nga sa mainit na usapin at sa mga investigasyon sa mga maanumalyang flood control project. Kaya ayun nga, nagsasampa o i-recommenda daw nila na magsampa ng reklamo laban nga sa Wawaw Builders na contractor nitong proyekto na ito. At bukod dyan, magiging perpetually o habang buhay na blacklisted na rin daw ang kontratista. Cheryl. Okay. So, yun mga kababayan, tingnan ninyo. Di ba? Yung mga ibang ginawa dyan, walang bakal, buti to may bakal kasi nga, hinahabol nila. Pinapalabas sila na meron, pero huling-huli ni Secretary Vince Dizon na ngayon pilang ginagawa, yung mga bayad ng mga kontrata, mga proyekto, 2024 pa bayad na. So, ayan mga kababayan,
Etong Wawaw Builders ay kakasuhan din. So dalawa na. Si Henry Alcantara, etong notorious na district engineer, at etong Wawaw Builders. So sino pa yung mga susunod? Baka sunod makakasuhan etong mga Diskaya. Kasi mga kababayan, nag-inspection eh. Nag-inspection po etong si First Lady. Hindi lang po yung flood control projects. Pati pala building, tinira nito ni Diskaya. Meron siyang itinayo na building na ang nangyari mga kababayan ng in-inspeksyon ni First Lady ay dismayado ang unang ginang. Ito mga kababayan. Ang isa pang nakikita dito ay malamang na yung ibang kinatawa ng DPWH. Yan po yung project sa Intramuros, Manila. Yan po yung itinayo ni ni Diskaya. Itong Philippine Film Heritage Building. Pero mo, Film Heritage Building. Kumbaga sa pangalan pa lang nung struktura, ayun po dapat ay maganda. Kasi po, yan po ay ipagmamalaki natin sa ibang bansa. Tapos makikita yung pagkakagawa, palpak. Ay nakikipin sa buhatan sa mga kontrakto. So, sabi nga natin, nabanggit ko kanina, nung dumalo dito si First Lady, kasama niya noon si Secretary Manny Bonoan. Hindi natin sinasabi na si Secretary Manny Bonoan dahil hindi naman siya nakapirma sa kontrata. But, may pagkakataon kasi na sila mismo din yung nagbigay ng kung sino mga taong pwedeng gumawa. So, yun, maaari may sabuatan ang batauhan ng DPWH sa kontrata. So, you say, assisting, may investigation na po sa substandard o subpar ng project? Malamang umpisahan na dahil nakita po natin kung gano'n po ito nangyari at paano ito nangyari at sabi nga natin dapat September 4, 2025 ay tapos na at sila dapat ang nakikipag-usap sa atin sa gobyerno, sa DPWH kung sino nagpagawa nito, bakit hindi agad natapos. Mabibigyan pa po ba ng chance ng contractor itama yung whatever shortcomings sa project? Hindi po natin masasagot ngayon yan, tignan po natin kung ano kanilang unang gagawin dahil sila dapat ang unang mag-reach out sa DPWH, sa Pangulo, at kung sino man yung dapat nilang makausap patungkol dito para malaman natin ano ba ang nangyari. So, as we speak, wala pang effort to disguise? Sa ngayon, yes, wala pa tayo natatanggap. Pero may formal notification na po ba yung DPWH or is yung opisina ninyo sa kumpanya? Hindi ko masasagot ngayon dahil dapat ngayon yung turnover. So, pero since wala nga sila, ito nakita nyo kung gaano ba, ang layo pa sa katotohanan, itong proyektong ito. So, sila dapat ang magsabi, bakit medyo na-delay? Bakit ganito yung itsura? Bakit parang hindi maganda? But below standard yung nakikita namin pagkakagawa dito sa building. Paano po natin i-describe yung naging reaction nila FL and WM? Una ko nakita talaga na reaction ay si First Lady. Unang-una, sabi niya, ang pakiramdam niya is, tayo pa ba? Na nasa gobyerno, magbibigay lang sana ng isang regalo sa film industry. Siya pang naloko. Hindi ba? So, mas masakit yon. Kasi ito naman ay hindi pang kanila, hindi pang personal. Pang ano naman to para sa film industries. So, yun ang masakit yun. How about the President, ma'am? Nakarating na po sa kanya to. Ano pong naging reaction niya? Sa ngayon, hindi pa po natin nakausap ang Pangulo patungkol dito. Pero definitely, pag nalaman din niya to, magagalit din yun. Sa initial assessment, parang ilang percent natapos pa? Hindi ako engineer, no? Hindi rin ako architecto. Pero tingin ko sa akin, so most probably baka 60%. Pero baka magkamali ako, baka mga 60% pa lang. Pero sa akin lang yan. Baka hindi tama ang aking assessment. Joseph, na-inform na ba yung mga Diskaya po? Sa ngayon, wala pa po tayong nasasabi o masasabi na na-inform sila. Pero with this news siguro, alam nila dapat. Saka sila naman din yung may obligasyon. Dapat alam nila yung kontratang pinapasok nila. Sila dapat ang nangungunang ipaalam. Tapos na po ang aming proyekto. Pero bakit parang wala tayong nadidinig sa kanila? Joseph, kung mayroon pa silang mga kontrata na pinasok ang Diskaya mo dito sa kontrata na ito? Siguro itatanong natin yan kay Sec Bills. Dahil talagang nire-repass niya ngayon yung mga kontrata. Maaaring mayroong issue. Sa First Lady po na project, ito lang ma'am, so far yung nakita? Oo, so far, ito pa lang na nakita. Will she be inspecting din po in the next days, ma'am? Oo, lahat naman kasi medyo talagang ang First Lady naman, pagka tinanabaho niya, gusto niya talaga maganda yung produkto. So, ito pa lang yung talaga medyo dismayado siya. Okay. So, yan mga kababayan. Pati po, si First Lady Liza Araneta Marcos ay nabiktima ng mga Diskaya. Proyekto po ito ni First Lady. Yung pong building na yan
ay ibibigay niya sa film industry. Pero hindi pa rin ito nakaligtas sa kumpanya ng mga diskaya na naunang nalantad sa mga palyado at ghost flood control projects. Grabe kayo, diskaya. Grabe ito nga ginawa ng diskaya. Kaya pala sobrang yaman, biruin mo. 70 na vehicles, 40 luxury cars, at yung iba mga pang-service equipment nila. Grabe, mga kababayan. Pati ba naman, itong building na para sana dito sa film industry, sa mga hinahangaan nating mga artista, mga direktor, hindi po nakaligtas sa panggagago na itong mga diskaya. Yung palyado po palpak ang pagkakagawa. Substandard, hindi maganda. Laki-laki ng budget ng gobyerno para sa kanila, pagandahin tapos bababuyin. Grabe, mga kababayan. So yan, malamang susunod na kakasuhan itong mga diskaya. Pero ang problema, mga kababayan, meron pong marites. Eto daw pong si Sara Diskaya at yung kanyang mga anak ay nandun po sa Hanoi, Bulacan. Ay, hindi po. Hanoi, alam ko Vietnam po yan. So, ayan daw, noong September 3, 4:30 p.m. ay naglad na po sa Hanoi etong mga diskaya, si Sara Diskaya. At parang hindi ata sumama yung lalaki. Etong tulonggis na asawa ni Sara Diskaya. So yan, mga kababayan. Pero merong lookout bulletin order. So, minomonitor ito sigurado ng gobyerno ng Bureau of Immigration. Ewan ko lang kung baka alam nyo kasi marami nakatakas na eh. Dati nakalabas ng bansa si Alice Go, si Tebes. Di ba? So, minsan nakakapagduda na rin eh. Minsan hindi na rin tayo nagtitiwala dito sa Bureau of Immigration. Pero meron pong order, lookout bulletin order para dito kay Sara Diskaya. At doon po sa ilang pang mga contractors, may-ari ng contractors na sangkot po sa flood control projects, ghost flood control at palpak, substandard na mga proyekto. At ito pa, mga kababayan, dagdag ko na rin. Ito po yung nagaganap ngayon sa harapan ng St. Gerard Construction dyan po sa Pasig. So ayaw na talaga tigilan ng taong bayan itong mga diskaya. Ayan so mahigit 100 nagpo-protesta, sama-sama pong Akbayan Youth Against Kurakot. Yan, mga kababayan, suot-suot po ang mga maskara ni Sara Diskaya, Curly Diskaya at Gerard Diskaya. Ayan, mga kababayan. Ayan po Hindi nang babayan na buwi sa mga diskaya na yan sa meron pa po silang meron palang inamin na dagdag ko na rin. Sinabi ni Mayor Isko Moreno ng Maynila na merong tax na hindi pa binabayaran ang mga diskaya. Kasi nagkaroon sila ng kontrata sa Maynila at hindi pa po sila nagbabayad ng tax. Grabe ka, walang hiya naman itong diskaya na to. Tapos ang lakas ng loob nila mag-flex ng kanilang kayamanan. Yung pala galing sa panloloko. Hindi nagbabayad ng tax, may mga may mga palpak, mga substandard, mayroong mga nabil na completed pero hindi pa tapos. Napakawalang hiya na itong mga diskayang ito. Kaya galit na galit po taong bayan eh. Mga magnanakaw daw. Ayan, mga kababayan. Kapag tayo ay minuman to ng mga ghost projects, di ba? Ano daw yung tunog ng ghost project? I-fairness ko sa mga ghost natin, nagsasayaw pa sila. Alam niyo po, ano ba dapat ginagawa natin sa mga multo ng buhay natin? Kapag tayo ay minuman to ng mga... Okay, so yan, mga kababayan. Yan po, mga maskara ni Sara Diskaya, ni Curly Diskaya at
ni Wawaw Builder. So yan po yung mga sikat ngayon. Kakasuhan na po si Wawaw, si Henry Alcantara kakasuhan, susunod na po sigurado etong mga diskaya. Kakasuhan na rin po ito, kaya nga lumipad na po sa Hanoi. Hanoi, Vietnam po, hindi Hanoi, Bulacan. Hanoi, Vietnam. Andyan po, etong mga magnanakaw. Etong mga, grabe, mga walang hiya. Hayop, sabi nga ni Secretary Vince Dizon. So yan po muna ang ating update. Nako, mukhang tumakas na po si Sara Diskaya kasama yung kanilang mga anak. At yun nga po, kakasuhan po Henry Alcantara, yung notorious na district engineer, at itong Wawaw Builders na panay mamaw ang kontrata sa Bulacan. Alright, so yun lang po muna. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.